Hello mga sir, ADB 160 na naman yung ating ito-troubleshoot dahil sa ingay ng makina. Okay, pandarin mo nga. Yung remote mo nga, tropa. Tropa. Pandarin natin. Yung remote mo nga. Dumayo pati sir. Recommenda na yung mga naging previous na nagpagawa rito. Pandarin natin. Ilagay mo dyan. Ayan mga sir, rinig niya yung tunog niya. Tapos, ang kilometer lang nito mga sir, 11,046. Masyadong mababa. Okay. Yan. Ang pagka ganyan, matik. Pag ganyan, gralgar yan mga sir. Alam nyo naman, pag si EDB, pag gralgar, syempre, pinaka-importante, kung gusto nyo yung mag-step by step, tanggalin nyo yung panggilid, padalan nyo yung panggilid. Pero yung pagkagargar, huwag nyo nang tanggalin yung magneto kasi nga, wala doon ang problema dahil nga sa sobrang baba pa lang kanyang kilometer, ay hindi yan magkakaroon ng problema sa may magneto. Ang nakikita kong problema nito mga sir, sa tunugan pa lang, lagatak eh. Alam nyo na, gargar. Camshaft yan mga sir. Kaya matik, kapag yan ang naging problema sa ADB, ayun, paghihiwalay natin yung makina sa yung chassis, gawa kasi ng hindi kayang dukutin dahil nga sa sobrang sikip. Kaya matik to, kakalasin natin, paghihiwalay natin to. Ay, tatanggal na yung compartment nya, upuan hanggang dito tatanggalin to. Di gaya kasi ng ADB na 150, upuan lang saka yung cover dito, tanggal mo na yung makina. Ito hindi mo pwedeng tanggalin yung yung sakit dito. Ay sa ADB, ito tatanggalin mo talaga to. Kaya medyo matrabaho to talaga. Kaya medyo yung iba kasi ay tinatanggihan talagang gawin to ng iba dahil sa sobrang daming kakalasin. Pero kung expert ka naman dito or di kaya may alam ka na sa pagtanggal nito, eh di matik yan mga sir. Sisiw na sa'yo yan. Pasok mo dito motor. Pero ikaw mag-gamit niyan, di ba? Natapos na. Okay, natras na yung engine sa kanyang chassis at hindi natin kailangan pang walwalin pa yung makina dahil kaya naman dukutin sa ibabaw pa lang. Yan. Parang sa mga click lang din. Ang pinagkaiba lang sa click, hindi mong dukutin ang hindi na kinakalas ng makina or pinaghihiwalay yung makina sa kanyang chassis. Si ADB mga sir, hindi kaya dahil sobrang sikip kasi dun sa niya, sa engine bay. Masikip yung kanyang chassis. Ayan, sariwa pa yung makina oh. Pagka ganun tunugan mga sir, huwag kayo maniwala kagad na baka sasabihin sa inyo, bumili kayo ng tensioner. Ang mahal po ng tensioner nito. Nasa 1.9 ata ang tensioner nito ang pagkakaalam ko mga sir. Based doon sa mga naging previous namin na, na bumili ng ganyan pero hindi naman pala yun ang problema. Camshaft ang problema. Yan, kasi kung papansin nyo, hindi siya tulad ni click na pwede kang mag self adjust kung gusto mo. Dito hindi kaya. Ito yung kanyang tensioner. Parang kalaw, parang basyo ng ng baril. Yan, kapag na-applyan ng oil tong butas na to, saka siya titigas. Pag tinanggal mo naman yung langis niyan, malambot lang yan. Pero may spring to. May spring to. Ganyan yan oh. P-plane. Ayan, itutulak ko na siya dahil nga gawa ng walang oil. Pero pag pinunan mo ng oil to, tigas na. Kaya ang nagtutulak dito, langis ang nagpapatigas. Kaya hindi yan masisira basta-basta. Hindi yan tulad ng mga ordinaryong tensioner. So, isusunod mo dyan, tatanggalin mo yung rocker arm pin, intake saka exhaust, tapos yung tornilyo ng camshaft, yung pinakalock, pwede mo nang hugutin yan. Pero bago nyo kalasin yan, i-top dead nyo muna. Baka kasi mamaya makalimutan yung i-top dead at sinalpak yun ang sinalpak,
maaaring masira yung ano, yung o di kaya magkasalubong yung piston saka yung valvula, babaluktot, maglulos compression. Yan, tanggalan natin yung natanggalan na natin yung rocker arm ng intake saka exhaust. Paikutin mo. Yan, rinig nyo? Yan yun, yung tumutunog kapag umaandar. Yan, siyempre, tanggalan nyo itong tornilyo na to. Tapos, mahuhugot nyo na yan. Pwede nyo siyang sungkirin ng ganon. Dahil hindi naman talaga totaling pirsadong tanggalin yan. Napakadali lang yan. Ayan. Sungkitan natin ng flat screw. Ikot mo yan. Aray ka! Maliit talaga na bearing. No? Ito. Na. Tapos syempre dahil nga na-persa na ito, dahil nga magalaw na to, pati ito, dali na rin to. Kaya napaka-importante kapag kakaganto ito mga sa. Kung may budget naman kayo, mas maganda, bumili na kayo ng bago. Choice nyo naman yan kung gusto yung bearing lang. Or, ito. Pero na-try na namin yan, nagpalit na kami ng bearing. Wala pang 1 taon, sira agad. Doon din siya doon din. Kaya mas maganda, bago pa rin lagay nyo. At least, sa unang ganito kasi, yan talaga nagdali. Ito na, yung bearing, camshaft assembly. Ito yung code niya. Made in Thailand. Baka ito, Indonesia. China to. Ito sa bansa niya yung ginawa, no? Sa bansa niya. Sa bansa. Wala, mga titiba yan sa amin. Indonesia nga. Yan, palit tayo. Choice nyo naman yan mga sara. Kung gusto nyo yung bearing lang. Ayan. Nasa inyo na po yan. Choice nyo po yan. Tignan mo yung ano. Ayan. Ito na yung bago natin. Litong TV. Yan. Tapos, ito yung pinalitan natin. At syempre kapag once na binabalik nyo yan, apply nyo ng langis yan mamaya. Tapos, magneto kayo mag-base ng top dead. Saka yung siya top dead yung sprocket cam. Kailangan makuha nyo talaga yung ano, pinaka top dead center niyan. Huwag kayo dapat mag-advance o magdi-delay na isang ipin. Dahil kapag once na na-delay yan, asahan nyo po hard starting yan. Kung hindi siya hard starting, hindi siya mag-i-start. Kunin ko. Sa rocker arm na natin mga sira, hindi kayo dapat magkamali din. Iba po ang rocker arm ng intake saka exhaust. Yan. May mga pangalan naman na naka-indicate dyan para hindi kayo maligaw. Sa valve clearance din naman nito mga sir, same lang din sa mga click, 10 saka 24 pa rin. Yan, dapat hindi tukod. Kapag tukod kasi, hard starting din, o baka mamaya magkasalubong pa yung piston saka yung kwan, mahirap na. Kung ano yung factory fault nung ano, o yung pinaka sukat niya. Nag-English pa, ano? Pag umupo ka nga, magdala ka na. Tapos yung butas, lock, kailangan may tapat nyo yan. Dahil kapag once na hindi nyo naibalik yung dalawang tornilyo na yan, maaaring lalabas yung pin ng rocker arm. Baka tumama dun sa sprocket cam natin ay magdudulot ng ano yan, ng epekto o pagkasira ng makina. Okay, balik na natin. Yung tornilyo mga sara, yung lock, huwag nyo rin kakalimutan yan. Ayan, lagyan natin yung ano, sprocket cam mga sara. Ayan. Top dead, ito. Ayan. Yung pinakapasukan ng ano, ng ito natin. Diyan kayo magbase rin. Tapos sa magneto, dito rin kayo magbase. Tsaka dyan. Parang click lang din. Yan, ibigyan natin yung ano, water pump, radiator, kasi magkasabay kasi naman yan. Tapos kapag binalik nyo yung tensioner, lagyan nyo ng langis. Lagyan nyo ng langis yan. Kasi kapag hindi nyo nilagyan ng langis, baka mamaya magulat kayo after nyo siyang asimbulin, ikabit sa chassis nyo, pinandar nyo, may maririnig kayong ingay. Iingay kasi kaagad yan. Tapos mga ilang minuto sa katatahimik. Siyempre mas maganda lagyan mo ng langis para kahit pa paano pag pinag-start mo tahimik agad. Dahil titigas lang yan kapag ka na-play ng langis. Yan, matik susukatan pa rin natin yan.
Yung ganito boy. After natin, ayan, salpakan natin yung doon. Open na close. Ito yung camshaft na pinalitan natin. Parang ano, binangwit na yun. Binaba. Ayan, tapos na. Isasalpak na natin mga sir. Ayan, bubuhayin na natin. Ayan, fast forward na tayo mga sir para hindi umaba yung ating video. Pagdudugtuhin muna natin o pagsasamahin muna natin yung engine sa chassis nya. Ayan, fast forward tayo. After sabi niya drain, 7.5. Ayan, ito mga sir, i-break na natin. Tapos okay na yung mga sensor. Change oil na lang natin to gamit yung greasing oil. Yan kasi yung ating magandang oil. Greasing oil. After nito, pwede na tayo mag-start. Diyan natin makikita or maririnig yung tunog niya kung same pa rin ba sa dati or nagbago na. Okay, start tayo. Ayun, no? Nawala na yung kakaibang sounds sa makina. Standard sounds na lang ba? Mga narinig nyo, ayan. Tapos yung kanyang plaka, ayan narinig nyo. Pero yung kakaibang sounds na garalgar, nawala na siya. Dahil nga dun sa camshaft, medyo, ayun nga lang, mahirap lang talagang pag-iwalay yung chassis nito sa makina. Kaya talagang ano, aabutin ka talaga ng matagal kapag once na wala kang mag-experience sa ganito. Yan, lagyan na natin ng coolant, Petron yung ano, Preston yung ating ginagamit. Pinapasingaw lang natin, kaya ganoon ang ginagawa natin dyan. Tapos chinisol na rin natin to gamit yung greasing oil. Tanggalin mo na yan ha, baka makalimutan mo yan no? Langis na sa lalim. Okay, goods na to mga sir. Babalik na natin yung upuan nya. Tapos idadiagnose natin. Automatic na diadiagnose natin kasi kinalas natin yung ano. Kinalas natin yung engine. Kaya patanggal natin yung mga sensor. Ayan, tahimik na. Goods na to mga sir. Ganito na lang yung video natin para sa EDB na to mga sir. Pagka gano'n yung tunog ng problema, na tunog ng motor ninyo, alam nyo na kagad. Camshaft. Kaso masakit pa rin yung gastos nito.